Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Pero bago do sa main topic, sobrang dami kasing nag-send sa akin ng sobrang daming nag-send sa akin ng video na to. Yung tungkol kay Makagago, yung hinamon siya ng FLM. Bago tayo dumako doon kukunin ko tong opportunity na to para may linawin ako doon sa content ko kahapon. Yung regarding dun sa estudyante na nasagasaan. Unang sinasabi ng mga nanood sa akin, yung gamit daw ng estudyante katulad neto ni Ma'am Riel Labhana sabi dito, scatter e-bike lang ata ang dala ng student, di niya kailangan ng license at helmet. Yan din ang sinabi nung nito ni Sir Joseph Vasquez. E-bike lang kasi ang gamit kaya walang license talaga. 'Di ba? So, feeling ko nagkakaroon ng kalituhan eh. Ang kaya siguro nasabi yung e-bike kasi nami-mention kasi yung electric vehicle. Ang electric vehicle po yung kotse. Hindi yung motor talaga yung yung gamit ng bata. Ito yung isa sa proof kasi napag-uusapan yung lisensya eh. Tinan mo ha. Dito sa ng TV Patrol, ABS-CBN News ba to? TV Patrol, whatever. Dito sa timestamp na 2 minutes. Meron na pong intent to kill based po sa CCTV. Makikita no? Walang naipakitang lisensya sa pagmamaneho ang biktima, kaya may paalala sa mga magulang ang pulisya. Sa magulang na nagmumotor ang minor de edad na anak, pinapayagan, ay bawal po ito sa batas. Pwede silang ma-involve sa aksidente. Diba? Bawal sa batas na may mention yung lisensya kasi nga motor yun. Diba? E-vehicle yung bumangga. Now, ito isa pang video para ma-establish natin na talagang motor yung dala ng bata. Ito naman, ito yung magulang. In-interview to sa News 5. Silipin, ang ginawa niya, hinabol niya ng ako. Aminado ang pamilya ng binatilyo na walang lisensya ang estudyante. Pero kalimitan daw, nasa lugar lang nila ito nagmamaneho. Kahit na. So aminado, walang lisensya. Kasi, tapos ang katwiran, dito lang naman sa amin yan. Kahit na, basta nasa public road, kailangan ng lisensya. Ito yung sinasabi ko na kailangan natin maging patas. Kasi yung iba kasi, ito pag dinali na tayo ng utak teleserye, yung pinagtatanggol natin, wala nang mali yun eh. Kadalasan yun na napapansin ko eh. Para bang kung sino yung kawawa, kailangan perfect yun. Ang may kasalanan lang yun. Katulad nito, babasahin natin yung isang comment ni Sir dito. Tropa naman ito si Sir pero na-bullshitan ako dito sa sinabi niya eh. Ang sabi niya dito, si Sir Walter Navarro, sabi niya, di mo na masisisi yung right niya na magmaneho. Kailan naging right ang pagmamaneho? Ang pagmamaneho po at pagkakaroon ng lisensya ay pribilehiyo yun. Bago ka makakuha ng privilege na magmaneho, kailangan pumasa ka sa mga exams. Ngayon nga, nire-require ng driving school eh. 'Di ba? Hindi yon, hindi karapatan yon. Ang karapatan kasi equal sa ating lahat yan eh. So meaning kung yung karapatan nag-a-apply yan kahit bulag ka, kahit pilay ka, kahit wala kang kamay. Dahil kung sasabihin mo karapatan ang magmaneho, sir, kahit bulag, pwede na magmaneho ngayon. 'Di ba? Ito yung mali sa atin eh. Hindi daw masisisi yung right na magmaneho. Kaya nga nagkakaroon lisensya. Ang lisensya nagsasabi na qualified ka magmaneho. Kahit na sa profession, 'di ba? Bago ka manggamot ng tao, kailangan may lisensya ka as doktor. 'Di ba? Or may lisensya ka as engineer, as attorney para magkaroon ka ng privilege na i-practice yung profession na 'yon. Mali ito. 'Di ba?
kahit saan daw pumunta, merong ganyan. So kahit saan, let's say halimbawa kahit saan tayo pumunta, kahit saang posisyon ng, so ang logic mo ano? Basta meron kahit saan, okay lang? So kahit saang posisyon ng gobyerno may magnanakaw, totoo yun. Kahit saang, so okay lang yon para sa'yo? Yan tayo mali. 'Di ba? Hindi ko sinasabing tama yung sa kotse. Kasi dito, nagiging patas talaga ako eh. Sinasabi kong sinisi mo pa nga ako dito. hindi lang kasi ako, nakikita ko kasi dito pagka inaatake na tayo ng ng pagiging utak teleserye eh. Sabi, gumit na ka man o hindi, panig ka pa rin sa naka-coaching. Paano ako pumanig doon? Sinabi ko nga mali. Ang gusto nyo kasi mangyari, malinis yung biktima, ang masama yung lang. Ito yung sinasabi kasi na dinadala nyo sa emotion nyo eh. Diba? Ito rin sinabi, no? Ito si Sir Jonathan Lachica din. Kailangan ba maglalamob para may katwiran ka? Sir, yung magmaneho na na wala ka lisensya, na yun eh. Illegal na sabi ng pulis eh. Nagkataon lang na mas malala yung ginawa nung nakakotse. Pero kung tutuusin, may pagkukulang din yung mamaneho. Huwag tayo mag-utak teleserye dito. Hindi tatanungin ko kayo, tama ba magmaneho ng walang lisensya? Bobo kayo pag sinabi yung tama lang yun. Eh di kung tama lang pala magmaneho ng walang lisensya, lahat na tayo, huwag na tayong kumuha ng lisensya. Ano pa silbi ng lisensya? Ang katwiran dahil marami nang gumagawa noon, ang tanga nyo naman. So marami ng squatter, kahit saan ka pumunta may squatter, okay lang yun? Normal na yun sa inyo? Hindi pwede. Kaya lumulubog ang Pilipinas dahil sa dahil sa mga katulad nyo mag-isip. 'Di ba? Tingnan natin bigger picture. Parang katulad nung naranasan ko nung nireakan ko si Yana Motovlog. 'Di ba? Vinidyo ni Yana Motovlog yung yung nakagit-gitan niya. Tama, vinidyohan niya. Marami nagsasabi idemanda daw ng ng Data Privacy Act. Idemanda daw ng ganito. Sinabi ko na walang pwede mong ikaso doon na Data Privacy Act dahil nasa public nangyari yung konfrontasyon. Wala naniwala sa akin. Nagtigasan pa rin ang ulo dahil aping-api yung driver na ginit-git niya na mo autovlog or yung hinarang niya, 'di ba? Kinampihan niyo yung driver, na ngayon, may kinaso ba? Wala. Kasi wala naman talaga ikakaso kay Yana Motovlog eh. Ang iniisip ko nga libel dahil pinost niya tapos binigyan niya ng caption na pinagmukha niyang tanga. Sabi nung legal advisor natin na in-interview natin, hindi pa rin daw eh. Hindi pa rin pasok eh. Oh, may nangyari ba kay Yana Motovlog? Ang nangyari sa kanya, yung sa lisensya niya lang, nasuspindi siya. Pero yung kaso niya dun sa kasi wala namang ikakaso talaga dun eh. Yung pag-video eh. Tapos nagagalit kayo pag sinabi kong wala maikakaso doon dahil kinampihan nyo na yung driver. Yan ang problema sa ating mga Pilipino, hindi ginagamit ng utak. Alamin nyo muna yung mga facts bago kayo dumaldal. Hindi pwedeng pinapaira lagi ang puso. Yes, mali, karumal-dumal yung ginawa ng driver, pero wag niyong i-deny sa sarili nyo na may pagkakamali yung yung magulang ng bata, pati yung bata na nagmamaneho mismo. Ika nga, 'di ba? Sinabi hindi tayo pag ang batas kasi hindi nagbabase yan sa sa emosyon eh. Parang ganito yan kaya nung araw nakasulat talaga ang batas ng black and white. Para malaman yung mali, hindi kasama sa judgment yung emotion. Parang ganito yan. Pag maganda kasi ang mood mo, yung hari daw, pag maganda daw ang mood ng hari, let's say malakas ang ani ngayon ng kaharian natin, kung magbabase tayo sa emosyon, pag may nagnakaw dyan na halimbawa nagnakaw dinala sa harap ng hari, maganda ang mood ng hari. Kasi maganda ang ani, 'di ba? Maganda ang panahon. Pwede kasing sabihin ng hari, basta wag mo nang ulitin yun ha. Umalis ka na.
Sige, okay na. Paano pagka taghirap, taggutom? Lahat, stress lahat. Same din ang ginawa, nagnakaw din, hinarap sa hari. Pugutan nyo na nga yan. Siyempre may init ang ulo, may naka-attach na emotion dun. Pugutan nyo na nga yan, hindi natin afford yung ganyang uri ng tao dito sa kaharian natin. Kaya nga hindi nagbabase ang batas sa emotion eh. Sa nakasulat nagbabase ang batas. Yung ikakaso sa kanya, ikakaso pa lang yun, depende pa yon kung paano didepensahan nung driver yung kinaso sa kanya. 'Di ba? Wag tayong utak teleserye. Yan ang advocacy ko, tanggalin yan kasi nagiging bobo tayo pag ang pinagbabase natin emotion natin eh. Wala naman mali sa sinabi ko na na pagka kinampihan niyo yung bata. Mali din naman yung nag-drive siya ng walang lisensya eh. Tama ba 'yon? Hindi, tatanungin ko tama ba 'yon? Hindi ko naman sinabing tama yung nakabunggo sa kanya. Sinabi ko naman 'di ba na mali din 'yon. 'Di ba? Kayo nga yung binintang nyo sa akin na kumakampi ako doon sa driver. Kayo ang kumakampi doon sa bata. 'Di ba? Kasi hindi kayo objective mag-isip. Naawa kayo agad. Hindi nyo naisip na may mali. Anyway, okay na tayo doon ha. Tandaan nyo, ang pagtingin sa isang bagay, pag magre-react kayo, hindi dapat nakabase sa damdamin. Hindi naman may iwasan yan. Hindi may iwasan yan na kasi tao tayo eh. Pero hanggat maaari, kung magbibigay ka ng judgment mo, hindi dapat nakabase sa emotion mo. Kasi pag yun ang pinagbasihan mo, wala. Magiging cloudy ang judgment mo. So proceed na tayo dito sa mga videos na re-reactan natin. Unahin natin to mga men. Ano ito? Itong pinasa sa akin. Feeling ko scripted to. Kasi siguro or nagpapatawa kasi alam niya naman may nagvi-video sa kanya eh, 'di ba? Hindi to totoo, feeling ko. Pero culture natin 'yan. Yang may binabalot na 'yan. Totoo lang, lalo na pag sa probinsya ka. Yung naranasan ko doon sa company namin dati. Yung mga empleyado namin, syempre pagka may Christmas party, 'di ba? May Christmas party or anniversary nung business namin. Di nandun yung mga empleyado. At yung mga empleyado, pwede ring isama yung asawa nila, yung mga anak para makakain nga. So marami sila doon Totoo 'yan, yung ganyan. Sa amin dati, totoo 'yan, yung hindi pa nga nauumpisan yung pagkain, nagtatabi na ng ulam yung iba eh. Galit ang tatay ko noon eh. Sabi ko gano'n, yung pagkain dito, hindi naman sa pinagdadamot yung pagkain dito, kumain kayo hanggat gusto nyo, pero wag nyo gagawin yung ganyan. 'Di ba? Kaya nga hinanda yan dyan para para sa lahat yan na nandyan. Kasi hindi maganda yun eh. Yung uunahin nyo magtabi na ganyan, hayaan nyo muna yung kumain yung iba. Kayo, kung gusto nyo kumain kayo ng kumain. Pero yung ganyan, at saka na natin pag-usapan, pag tapos na yung party, maraming natira, di uwi nyo kasi hindi naman namin mauubos yun eh. Kasi magpapakatering kami dati, no? Magpapalitsyon din ng tatay ko ng ganyan. Hindi naman nagdadamot, di ba? Pero bakit kailangan magbalot ng,
Pero culture natin yan talaga eh. Hindi may iwasan yan eh. Meron namang nagpapaparty yung halimbawa, uuwi ka na, baka gusto nyo magbalot na, may gano'n naman, di ba? Pero kung hindi kayo gaganunin, nakakahiya kasi yan, men. Pero ito, feeling ko parang joke-joke lang nila to. Hindi naman siguro yan totoo. Di ba? Pero kung kayo ay may habit na ganyan, hindi yan maganda. Di ba? Naulit ko, yung mga pagkain, lalo na ngayon magki-Christmas na, di ba? May ganyan na naman. Yung lalo na yung pagka yung mga nandyan syempre hindi pa naman tapos kumain yan. Mau-over agad ang party pagka ginawa na agad yan eh. Okay lang kung tsaka kung halimbawa di pauwi ka na sinabihan ka baka gusto mo mag-uwi sa sa anak mo sa ganyan. Huwag mo naman samantalahin din, limit lang. Nakakahiya din naman kasi. Na magbabalot ka, nagte-take out. 'Di ba? Wala eh. Ganun talaga ang ang culture sa atin. Pero itong video na to lang to eh. Pero alam nyo ako, ito secret. Hindi na ako dito sa bahay naghahanda. Hindi na ako naghahanda ng ng sa pagpasko, pagka mga kapitbahay ko lang dito, panalo na ako eh. Pwede akong makikain sa kabila. Tapos minsan, pag uwi pa, may pauwi pa. 'Di ba? Then, halimbawa, nandito ka sa loob ng bahay, magpuputukan. Yan, sila nanay dyan sa harap. Yung doon, kakatok dito sa akin. Bibigay ng bila-bilaong bila-bilaong pagkain yun ha. Kaya di na ako naghahanda ng magluluto ka pa sa Pasko tsaka kusang dumadating ang blessing. Kaya lang ang problema, lalo na pag New Year sunod-sunod ang bigay sa akin dito, mga lechon. Abay, mamamatay ka naman. Mamamatay ka naman sa high blood. Kahit mga pusa ako, may stroke na dahil isang linggo kami lechon eh. May lechon doon sa kabila, may lechon dito. 'Di ba? At to be fair naman sa kanila, hindi yung ang binibigay sa akin, hindi yung basta yung tira lang nila. Hindi, talagang yung mga magaganda, yung talagang chinap-chap na magagandang part talaga, talagang pangbisita talaga yung binibigay sa akin. Kaya love na love ko yung mga kapitbahay ko dito eh. 'Di ba? Ito lang isang sa tabi ko medyo awkward lang Pero dito sa harap si nanay, yung banda doon, okay naman. 'Di ba? Sa kabilang subdivision pa. 'Di ba? Anlikain pa doon. Kaya wala akong problema pagka Pasko. 'Di ba? Maraming pagkain. Ang wino-worry ko lang pagka New Year, yung mga pusa ko gumagawa ako ng tataguan nila. Ang gagawin ko, itutumba ko yung drum na binili ko diyan, doon sila magtatago pag putukan na. Kasi Next video, next post, ito. Ang dami nagtag sa akin ito. Si BBM daw ay hanggang ngayon daw madalas pa rin kausap ang aking ama. Meron nga dyan, natawa nga ako dyan eh. Merong nag-post dyan eh. Yung nananawagan kay Sir Ed. Sabi ganun dito, sana ba yun? Si Ma'am Hope yung nagsabi sa akin. Ito sabi Sabi, Sir Ed Kalawag, busy ka po, gusto lang namin malaman ano sinabi na Hindi, pero feeling ko, ito, basahin muna natin. Marcos Jr. umaming regular na kinakausap. Nakakatawa nga naman umaming regular na kinakausap si Senior. Yung tatay niya Inamin ni Pangulong Marcos Jr.
na hanggang ngayon ay nakikipag-usap pa rin siya sa kanyang yumaong ama, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang humingi ng payo sa pamumuno sa bansa. Sa pinakabagong episode ng BBM Podcast, tinanong si Marcos kung sinong personalidad ang nais niyang makapanayam kung mabibigyan ng pagkakataon. Agad niyang sagot, I might creep people out but I have a long conversations with my father still. Sabi niya baka medyo katakutan ako na iba, pero hanggang ngayon, madalas ko pa rin kausap ang aking ama. Ayon kay Marcos Jr., sa tuwing naharap siya sa mahirap na desisyon bilang Pangulo, madalas niyang tanungin sa kanyang isipan ang ama. Dad, ano bang dapat kong gawin? Ano kaya ang sasabihin niya? Nasa pamahalaan ako. Ako ang Pangulo at siya rin ay naging Pangulo. Isang kayamanan ng magagandang payo yun. Diba? Dagdag pa niya, minsan naririnig pa din daw niyang tinig ng kanyang ama at dating kaalyado nito na tila nagpapaalala sa kanya ng kabigatan ng mundo ng politika. O mahirap habang natatawa. Hindi, yung sa akin, hindi naman siguro masama yan. Di ba parang ganito lang yan, men, no? Feeling ko inaano lang to parang ginagawang katatawanan lang ng iba Pero kung iisipin mo, parang ganito yan di ba ang Diyos, kinakausap mo din. Ako ganun din ako Na, halimbawa, bibili ako ng isang bagay na mahalaga. May pera ako, pag-iisipan ko muna, let's say, bibili ako ng bagong sasakyan. Pag-iisip, dahil malaking halaga yung pakakawalan ko ayoko kasi talaga ng cash. Ayoko ng hulugan. Gusto ko cash, Nax. Hindi ako mayaman Ang gusto ko kasi isang bagsakan lang. Kaya pag nakaipon ako, bibili ako ng isang bagay, isang bagsakan lang. Ayoko na may hinuhulugan So malaking pera yung pakakawalan. Siyempre, pinaghirapan mo yung pera, hindi mo naman pinulot yun, di ba? Ako minsan God, okay ba to? Gumaganon ako minsan sa isip ko. Gumawa ka ng paraan nga na pigilan ako kung hindi dapat. Kasi mahirap pakawalan yung pera lalo na pag pinaghirapan mo Yan ang madalas sa akin. Or halimbawa, nung nagtatrabaho pa ako sa retail, may mga decision may isang tao na kailangan ligwakin dahil may ginawang violation. Kakausapin ko din ang Diyos God, ligwakin ko na ba to? Or bigyan mo nga ako ng sign. Hindi naman masama yon, feeling ko. Yung pagkausap sa tatay, ako minsan yung tatay ko din. Pero yung sasabihin ko, kasi ako yung parang sa amin magkakapatid, ako yung parang walang nakuha Minsan kinakausap ko din ang tatay ko na, ba't naman ako yung kamalas-malasan sa mga naging anak mo? Ano ba naging kasalanan ko? Yung mga ganun, kahit ate kong patay na Yung hindi ko mapatawad-tawad talaga. Na nasa puso ko pa rin yung galit. 'Di ba? Minsan inisip ko, alam ng Diyos ka ako na gusto kitang patawarin, pero talaga hindi ko talaga kaya. Ayoko lokohin ang sarili ko na kahit nasa kabilang buhay ka na, okay na tayo. Masyadong galit ko sa ate ko. Pero God knows, gusto ko talagang ipakawalan yun yung galit ko sa ate ko Pero ayoko talagang, pwede ko sabihin sa inyo, napapatawad ko na ang ate ko, di ba? Kasi sobrang kahayupan ng ginawa sa akin talaga nun Na hanggang ngayon talaga hindi ko talaga kayang patawarin. Sa totoo lang. Ay kung nyo lang yung ginawa sa akin. Di ba? Pwede ako mamlastik na sabihin ko na okay, pinapatawad ko na siya kasi, pero hindi Deep inside of you, alam mo yung totoo. Kaya minsan kinakausap ko rin na pasensya ka na ha. Hanggang ngayon hindi pa kita napapatawad, hayop. Di ba? Ayun, patay na yon. Di ba? Pati tatay ko din. Minsan nga, pag gipit na gipit ako, sinasabi ko, Daddy, wala ka ba naitagong kayamanan dyan na balang araw isusurprise na lang ako na yan yung iniwan mo sa akin?
'Di ba? Feeling ko wala namang masama dito. Wala naman 'yan. Siyempre 'di ba may mga time kasi na ano na wala kang malapitan lalo na kung problemado ka. Na sometimes hindi pera ang magso-solve sa problem mo Yung parang hahanapin mo talaga yung tao na malapit sa'yo na wala na. Hindi naman ano to. Ginawang katatawanan lang siguro ng iba. People out, but I have long conversations with my father still. Okay. Might creep people out, but I have long conversations with my father still. Okay. I mean, I think, what did my dad do? The one thing since I became president, sometimes I hear in the back of my mind, it's like my father and some of his other political allies. Oh, mahirap ano? Hindi siya ano. Sabi ganon, kaya pala puro ghost project. Ghost pala advisor. Psychic ba ito? Hindi. Ano yan? Normal yan. So meaning, hindi ko naman sinasabing kinukumpara ko sa Diyos si late President Marcos, no? Pero so meaning, kasi pinapalitaw nila psycho daw So meaning may ganito yung pag kinakausap mo ang Diyos, pag ikaw ay punong-puno ng problema, 'di ba? At yung pagsagot na hinihintay mo, ano yun kahit pa sabihin mong confirmation bias, pero yung ano yun mararamdaman mo yun yung sagot parang syempre mararamdaman mo may gagawin paraan ang Diyos sa mga tanong mo na hindi mo naiintindihan. For example, bibilhin ko na itong property na to. 'Di ba? Then suddenly bumaha pala do sa lugar. Parang pinapakita sa iyo ng Diyos na, ay anak, wag mong bilhin 'yan kasi negative yung lugar na 'yan. Bahain pala. O nalaman mo binaha. Hindi ka na matutuloy. 'Di ba? Subjective kasi yung yung pwede mong gawing interpretasyon kung paano ka sasagutin ng kinakausap mo. Yan, yung katulad nung yumaong ama niya or yung at nakakatulong yun para maibsan yung stress or ma-feel mo na mayroon kang makukonsulta. 'Di ba? Kasi siguro dahil sa posisyon niya, hindi niya na rin alam kung sinong pagkakatiwalaan, 'di ba? Malay mo yung mga ibang biro mo ultimong pinsan niya nasasabit din sa kontrobersya. Hindi ko naman sinasabing guilty na agad si Romualdez, pero hindi niya na rin kasi alam Kaya ang the best niyan yan okay na yan. Hindi naman yan. Kayo ba, ba kayo do sa style na ganyan? Hindi naman, di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.